Gali kong Sunday morning kay Mas Damo. Okay, salamat sa Ginoo for this privilege nga gihatag niya sa akon to preach His Word. Di ko angayan. Di ta angayan tanan. Pero salamat sa Ginoo that I have this privilege. And I hope this morning makatuon ta. And I hope this morning may ara ta sang matun-an from the Word of God and ma-apply sa aton nga kinabuhi. So this morning, kulba kayo kay wala special, diretsyo na. Gani naga-expect ko nga may ara pa kay para at least makahinga-hinga pa ko ba. Nakuratan ko daw, basig kung makuyapan ko or malipong ko diri karon, gamay man ko, kaya lang alsahon. So this morning, dito maglangan ginahangyo kung tanan sa pagpanindog, palihog, kag-aton abrihan, ang aton mga Biblia sa 2 Corinthians chapter number 4. 2 Corinthians chapter number 4. Atong basahon verse number 1 hangtod sa verse 2 lang. Verse number 1 hangtod sa verse number 2. 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2 kung ara na say amen. Amen. Atong pagdunganan sa pagbasa 2 Corinthians chapter 4 verse 1 and 2 sabay-sabay, ready, read, begin. Therefore, seeing as we have received mercy, we faint not, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Let's pray. Father, we thank you sa karon nga buntag. Salamat Ginoo for this privilege nga makawali Ginoo sa imong nga pulong. I pray, Holy Spirit of God, empower me as I preach your word. Dili akong kaugalingon na makita, but imo nga gahom Ginoo. I pray, ikaw Lord magahatag wisdom sa matagusa, understanding Ginoo, as we learn together sa imong nga pulong. Help us to get something and apply it sa amon nga kinabuhi. Lord, this morning, we entrust everything dira sa imo. Forgive us sa mga sala nga nabuhat namo sa imong nga tubangan. Ikaw magalimpyo sa among nahuna o kasing-kasing. We love you in Jesus' name. Amen. Okay, this morning, pwede na magalingkod ang tanan. You may be seated. And this morning, salamat kay may ara to sa mga bisita. Salamat that every Sunday hindi kita madulaan sa ang bisita. So thank you. Hindi lang thank you sa atong mga visitors, but thank you also sa mga nag-invite. Kaya kung wala may nag-invite, wala sang visitors. May ara man, pero ano lang ba, nang rare lang, or laka lang gid mga Kristohanon nga makakita sang signage kag magadto sa simbahan. Okay, so this morning, let me give this story sa inyo as my introduction. Okay, wala ko kayo introduction, pero may ara sang isa ka pamilya, kaya muna ning introduction ko. May ara sang isa ka pamilya sa isa ka community nga kung diin nagaadto sa simbahan ba. Nagakadto sila sa simbahan every Sunday gid. Wala si Piat. Every Sunday nagakadto sila sa simbahan. And hindi gid malikayan nga sometimes sa aton nga place o sa aton nga purok may ara gid ng kapitbahay nga kung ano pa nga ginabantayan ta ba. Tanan nga hulag naton kay kabalo man sila nga Christian ta. Sometimes hindi gid naton na mahilikayan or hindi gid naton pwede balon nga pamantay ka mo. Hindi ta kambal sina. Pero kani nga family may ara sila sang kapitbahay. Kung sa term pa naton chismosa o marites, may gamarites sila mga every Sunday. Every Sunday galantaw sa ila, uy kani magawas na pud kini nga family ba. Gawas na pud ni sila. Kani nga family, okay? Kani nga family every Sunday. Sige sila dagan-dagan. Kani nga family tanan gid sila. Dagan-dagan sila. Kadto ta sa sakyanan, sakay sila sa sakyanan tanan. Sakay sila sa sakyanan adto sa simbahan. Tapos pagka next Sunday, same gihapon. Dagan-dagan naman sila, kadto sila sa sakyanan, sakay sila sa sakyanan. Tapos adto naman sa simbahan. Whole day wala silang balay, ara sila sa simbahan pirmi. Nya pagka next Sunday, amo gihapon. Excited sila ba? Dagan-dagan sila, sulod sa sakyanan, sakay sa sakyanan. Tapos adto naman sa simbahan. Kaning kapitbahay, napansin niya, hambal niya. Anong ara sa kini nga family man? Na-amaze siya ba? Nga every Sunday kani nga family excited, gadagan-dagan gid. Sobra ka excited magkadto sa simbahan.
aring kapitbahay nila nakapansin. Niya, anong ara diri sa ila man? Anong ara sa church nila man? Nga excited ni sila pirmi ang balsang kapitbahay. Then kaning kapitbahay nag-decide hamba niya next Sunday magsabay ko sa ila. Then nagabot na ang Saturday, naglisensya na siya. Hamba niya, Brad o sis, hamba niya, kay babae man tong kapitbahay. Hamba niya, sis, hamba niya next Sunday magsabay ko sa inyo sa pagsimba. Magsabay ko sa inyo kadto sa simbahan. Grabe, no? Tungod lang sa ilang testimony, nakita sang kapitbahay nga excited pero may gadagan-dagan gid magkadto sa simbahan. May ara sang kapitbahay nga na-inspired, may ara sang kapitbahay nga nakita ba nga ay nag-desire nga next Sunday magsabay ko. Oh, I hope matagusa sa aton, may ara man sa nga muna ang kapitbahay sa aton ba. Makapansin ba nga, uy, excited lagi ni magkadto sa simbahan. So nagabot ang Sunday, kaning pamilya nagdagan-dagan naman, dagan-dagan. Nagsakay sa sakyanan, but before nakasakay tong mama, pag open sa door, ara na tong kapitbahay. Aba niya, ma'am, wait lang. Aba niya, magsabay ko. Wala pagduwa-duwa, hambal sa mama, sige, sakay. Tapos pas yung dagan sakyanan, pakadto sa simbahan. Pag-adto sa simbahan, alas 10 man to. Pag-adto sa simbahan, pagsulod nila, hapit na day mahuman ng service. Amo galit nga, gadagan-dagan sila pakadto sa sakyanan, pakadto sa simbahan, kay late na galit sila. 8:30 nag-start ang simba, alas 10 na sila kakadto sa simbahan. Okay, relate ano? Relate ang uban. Oh, abis ang kapitbahay, excited magsimba. Amo gali to gadagan-dagan kay tungod late na. Oh, relate ang tanan. But this morning, let me give this 3-piece, 3 kapi. Oh, as an introduction. Kung sa aton may ara tas ang 4-piece nga ginahambal. Una, pungko, pamati, pauli, and sometimes pabadlong, pungko, pamati, pabadlong, pauli. Sometimes 5 pa na. Ang isa, panghikay. May harap pa, isa pa. Panghikay. Ano ito isa? Nakalimot na ko. Pangbantay, pamantay. Makita dari panghikay. Ano man na si pastor man? Ano klase nga suot na? Nagagisi-gisi pa yung nga pantalon. Ang takin niya, wala pa na tarong. Ang dress tubangan, nakatakin. Ang sa likod, wala. Ano, style? Ang iban, magambal pa. Ano man ang English ni pastor? Mali-mali man ang grammar. Okay? Don't mind the grammaring. Oh. So, but this morning, I hope this 3-piece, 3 api, mag-help sa aton. Okay, 3 api, hatag ko this morning. First is participation. Kung ara ka diri sa church, I hope ang tanan mag-participate. Say amen kung nag-agree ka sa pulong sa Ginoo. But sometimes, aning pagambal sang amen ba? Sometimes, wala na sa lugar. Sometimes, mag-amen, bisan wala punto. Sometimes, kay tungod gusto lang magyaga-yaga. Amen! Yaga-yaga lang, God. Pagambal sang pastor. Sino diri gusto maadto sa langit? Amen! Sino diri gusto mga lagad sa Ginoo? Amen! Sino diri gusto maadto sa impyerno? Amen! O, matiiyan na bago mag-amen. O, kay base, si Piat. So, participation. Sa church, kinahanglan, may ara sang participation. Participate ano activity sa church? Participate By the way, dapat mag-participate hindi lang nang nai-event or may ara sang event. Nami man na nga mag-participate ang tanan. Kung may ara event. Pero mas nami, if every Sunday, every may ara service, every ara to sa church, mag-participate Okay? First is participation. Amo na siyang gakay tabo sa church. At church na siya. Diri sa church, we need participation. Second P is preparation. It involves, ang tama nga service, diya sa Ginoo, first, may aras ang participation. Ikadalawa, or ang right nga worship, first, may aras ang participation. Ikadalawa, may aras ang preparation. And amo na yung murag struggle gid sang tanan.
Sino diri gabi pa lang prepared na iyang abayo para buwas? Base ang iban pagka Sunday morning pa manglaba. Preparation. Amo ni ang ginahimo ta sa balay before going sa church. We need preparation. Prepare your heart, prepare your mind before magadto ka sa church. Kung may ara ka sa mga problema dira, ibilin sa balay. Prepare your heart. Prepare ang imong kaugalingon. Before dapat ka mag-adto sa church, mag-pray na ka, Lord. I-prepare akong kasing-kasing. Kung ano man ang mabatian ko diri nga message sa pagwali sa pulong sa Ginoo, willing ko nga magdawat ba? And willing ko to apply it sa akon nga self. Dapat na i-preparation. Gabi pa lang, ambalan mo na imo nga mga mga parents, ambalan mo ng bata mo. Nak, buwas magsimba ta. Dapat prepared na ni, ani. You know what? Sometimes malate sa church kay because we are not prepared. Unprepared kita. Amo nang isa sa mga reason nga malate kita magadto sa church. Because pagkaugma pa o pagkabuwas pa, i-prepare ang tanan. Gasala-sala na, may harap pagin makalimtan. Pag lapit-lapit katunga na kamo, makabalik na, makadto na kamo diri sa church. Ay, nalimtan ko ako nga cellphone, balikan tanay. Balikan. Balikan dayon, paspas. Pero pagambal gani isang anak, ay man, nabilin ko ako nga Bible. Sige lang, may harap Bible dito sa simbahan. Kung ang cellphone, balikan. Ang Bible, babay ilang. By the way, hindi cellphone na aton ginatun-an diri sa simbahan. Bible. Kung may araman sang dapat nga hindi malimtan, nga kung magkadto ka sa church, among imo nga Bible. Hindi man pwede nga mag-open kami diri sa, please open your Bible sa Acts chapter 1. Ano to, pastor? Ano nga apps? Ang basang pastor, Facebook. Imbis nga Acts, imo apps. Okay? Preparation. I-prepare tanan mo nga dalon para pagkabuwas, fix ng tanan, okay na ang tanan. First, participation. Kadalawa, preparation. Ano kaya itong participation? At church. Okay, by the way, nabaliktad ko, una galing preparation. Nakita ko dito, 2 gali ang participation. So first, preparation, kinahanglan prepared ka. Kadalawa, participation. Kung ara ka na din sa church, say amen. Say amen. By the way, ang pag say amen, hindi lang intended sa lalaki. Girls, pwede ka mo mag-say amen. Pagambal nga. Lalaki, dapat ang lalaki mangita sang kwarta para sa iyang family. Girls, say amen. Para makabalos ka mo sa mga boys. Hari mga boys daw, ginaano nato ng mga men daw. Malugi kita sa men. Okay? First, preparation. Second, participation. Third, practice. Practice. Amo na ning ginahimo outside sa church after service. First, kinahanglan prepared ka. Kadalawa, participation. Third, practice. Kinahanglan kung ano mabatian ta diri, apply taman. Sige, wakal aton pastor diri, yaw, kung bilangon tam, pila ka 1,000 nga words ang nambal diri. Pila ka points ang ara, pila ka truth ang ara. Pero masayang lang. Kaya wala nato gi-put into practice ang aton mga nabatian. Okay? Preparation, participation, and practice. Intro pa lang na. Wala pa sang aton nga main nga message. So this morning, have you ever na-remember pa ba nimo katong time nga una pa ka naluwas? Bag-o pa ka naluwas ba? Na-remember pa ba nimo kung ano ka kainit? Ano ka ka-eager dira sa pagpangalagad sa Ginoo? Nga gusto mo everyday magadto ko sa simbahan. Gusto mo everyday mag-soul winning ko. Gusto mo everyday magtudlo sa mga bata. Gusto mo magtuon sa instruments. Gusto mo mag-adto sa simbahan, mamati sa pulong sa Ginoo. Init kaayo ta, eager kay ta sa pagpangalagad sa Ginoo katong una ta naluwas. You know what? Sometimes it is easy to start.
Bisan sa bisan sa work, bisan sa pag-eskwela, sometimes, bisan diri sa church, sa pagpangalagad sa Ginoo, sa ministry, sometimes, it is easy to start. And hambal sa uban, hindi daw ang pag-start ang importante. Ang importante, ang pag-end. But for me, I believe. Tawag sina? Pageant ba? I believe. Sa akon, I believe, ang pinaka-importante sa Christian life is ang pagpadayon. Kaya kung hindi ka magpadayon, hindi man ka makahuman. Pag mag-decide ka nga mag-stop ka, hindi ka makahuman. So, ang pinaka-importante sa Christian life is how you continue. And the title of our message this morning is How to Continue in the Ministry. How to continue in the ministry. May ara ba ka desire sa imong kasing-kasing nga makapadayon dira sa pagpangalagad sa Ginoo? Or basig, okay lang luwas na bitaw ko. Di na bitaw ko maadto sa impyerno. Mapalangit na bitaw ko. But this morning, how to continue in the ministry. Damo na Christians, kung bilangon na to ng members diri sa church, damo na. Damo nang nabaptize diri. But damo na pod ang nawala. I'm not talking sa katong mga katong mga naana sa iban nga church. I'm not talking to them. Ang ginambalan ko, katong mga nawala, gid ba? Katong nag-stop, gid. Kay kato, wala man to nag-stop sa ministry. They are still in the ministry. And salamat sa Ginoo, grasya sa Ginoo na. And salamat po sa Ginoo nga ara pa ka sa ministry, ara pa ta sa ministry. Grasya lang na sa Ginoo. Dili na tungod sa ato And this morning, how to continue in the ministry. Paano gid bala? Ano ang sikreto para makapadayon diha sa pagpangalagad sa Ginoo? What is the secret to continue in the ministry? So number 1, dita magdugay, dali lang gid ni. Kay amen ang iban diri kay basta si Brother Aldin, gihambal niya na nilaan ang pagwali ibagay sa height. Si Pastor Dugay magwali kay taas. So ang inyong speaker this morning mubo, and mubo po ang wali. Di lang ko ka-promise. So number one, how to continue in the ministry. Number 1, be glad that we have this ministry. Nalipay ba ka nga may ara mo ni nga ministry? Nalipay ba ka nga ara ang Liberty Bible Baptist Church diri sa Marbel? Kay kung wala ni, diin ka subong. Okay, ambay sa verse 1, therefore, seeing we have this ministry. We have this ministry. Ang iban daw hindi man makita nga nalipay nga ara ni nga ministry. Ang iban hindi makita nga nalipay nga ara sila diri sa Liberty. Wala nalipay nga naluwas sila. Wala nalipay nga nagapangalagad sila sa Ginoo. Wala nalipay nga this Sunday ara sila diri. Okay, by the way, hindi lang ta malipay kung ara aton nga pastor. Even wala ang aton nga pastor, we need to be happy. Because we're not serving our pastor. We're not worshiping our pastor. We're serving God. But salamat sa Ginoo nga may ara pastor nga gigamit to inspire us through the Word of God. Okay? First, be glad. Paano ka makapadayon sa ministry? How to continue in the ministry? You need to be glad that we have this ministry. First, be identified. Kinahanglan mabalaan nimo, kinahanglan ma-identify nimo kung kay sino gini nga ministry. You need to identify kung ano gid ang ministry. Kay kung hindi nimo masabtan, hindi mo ma-identify kung ano gid ang ministry, mag-stop gid ka. First is it is not people's ministry, but God's. It is not our ministry. It is God's ministry. Amo nang hindi pag-isipa nga kinahanglan gid ko sa church. Dako akong value sa church. Kung wala ni nga ministry, no. Kana nga ministry magpadayon bisag wala ka.
That's why sometimes ma-proud kita. Okay, because we're thinking nga, hindi na mapadayon nga ministry kung wala ka. You need to identify, you need to realize, you need to think nga bisan wala ka. Amo nang pirmi ko ginaisip, ang iban magambal nga ay, importante gid ka sa kini nga ministry. Kay amo ni. Ambal ko magpadayon mangyapon na nga ministry bisan wala ko. But salamat sa Ginoo nga isa ko sa iyang gamiton sa kina nga ministry. Privilege. But always remember, put it in your mind nga bisan wala ka sa kana nga ministry magpadayon. Because it is not your ministry, it is not my ministry, it is not our pastor's ministry, it is God's ministry. And siya ang mangita pamaagi nga kanang ministry magpadayon. But salamat sa Ginoo. Itagaan niya kag privilege nga ma-involve anang ministry. You need to identify, be identified that ministry, it is not people's ministry. It is God's ministry. And if ma-realize nimo nga kana nga ministry hindi imo, wala bisan sino, wala bisan ano nga butang maka-offend sa imo. Nga man, nakabaluman ka, ngayahan na sa Ginoo. But sometimes sa Christian, dali lang kayo magsunggod. Hambalan lang nga pangit ka pagka Sunday, hindi na magsimba. Sometimes ma-offend ta bisan tinuod man. Okay? Gamay lang butang sunggod-sunggod ta. It shows. Nga immature pa ka. By the way, ang maturity hindi naga-depend sa kung ano ka kadugay diri sa church. It depends on how you react sa kung ano ang mga butang na may tabo. Kung may ara problema, mag-quit ba ka? It shows your character. It shows your maturity. Hindi nga tungod, dugay na ako sa church, mature na ako. 20 years na ako sa church, mature na ako. 30 years na ako sa church, gikan pagkabata ko. Tapos, ang subong ara ko sa church, mature na ako. Ako ang inyong sundon. O, kay dugay na ako sa church. You know what? Sometimes, may ara pa katong mga 1 year pa lang sa church. 2 years pa lang sa church. Mas mature pa kaysa sa tong mga 20 years na sa church. Or 10 years na sa church. Okay? Be identified. And letter B, be involved. Be involved. Okay, please open your Bible on Ephesians chapter 4, verse 16. Ephesians chapter 4, verse number 16. Ephesians 4:16. Akong basahon, sundila sa inyong mga mata. Hamba niya, from whom the whole body fitly joined together. Church ba? Whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplyeth. Hambal niya diri, joined together. Pag ihambal na ito nga gi-join, hindi lang ginaisa ka tao. It involve, plural, it involve pila ka tao para ma-join ka. So, hambal niya, fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Okay? Be involved. Be involved. Kung anong ministry sa church, be involved. Each one of us has a different part. Matagusa sa aton, may ara sang different part sa kini nga church. Ay, isipa nga, hindi ko singer, hindi na ako magamit sa Ginoo. Nga man, ang pagpangalagad sa Ginoo, kanta-kanta lang di ay. Hindi man. Ay, hindi man kukusgan. Hindi na ako magamit sa Ginoo. No. Ang pagpangalagad sa Ginoo, pakusgan-kusgan di ay. Ay, tigulang naman ko. Kulang, wala na gani ko unto. Nga man, ang pagpangalagad sa Ginoo, kag tanayaw. Hindi man, di ba? Be involved. Be involved. Kung wala pa kakaroon, nag-involve sa ministry. By the way, kung kakadto ka sa church, ay sipa nga, pagkadto sa church, ministry na na.
It is our responsibility. Responsibilidad naton nga magkadto sa church. Be involved in the ministry. Each one of us has a different part in the ministry. So involved. Ano makita mo dira nga pwede nimo buhaton? Buhata para sa Ginoo. Be involved. And budlay tanggalon sa ministry ang my part. Budlay, wala ko nagambal nga imposible nga mawala sa ministry. Hindi mawala sa ministry ang may part, pero budlay mawala. Budlay gina madula sa ministry pag-ara kasang part. Kung involved ka ba sa ministry, katong mga involved gani sa ministry, madula pa gani. How much more kita nga wala ginahimo para sa Ginoo? Mas dali mag-quit sa ministry, mas dali mag-quit sa pagsimba dira sa Ginoo kung wala ka sang gina-involve. Wala, di ka involved ba sa ministry? So be involved. First, be identified. Kadalawa, be involved. Third, be in love. Be in love. Sometimes gani kumiyara kita sa mga partner, mga crush, girlfriend, boyfriend. Kung in love gani tayo mo untang tanan para mapalipay na. Para ka na nga relationship nga ara ka mo is maging stronger ba? Ginahimo utang tanan kung in love kay ta. Be in love. Kung in love ka gani sa imong crush, in love ka sa imong boyfriend, girlfriend, in love ka sa imong partner, how much more sa ministry? Be in love sa ministry. Nga aman, no one can stop you sa ministry if in love ka sa imong ginahimo. Pero kanang, imo-imuon lang ako niya, wala. Kung mo lang gani na, daw sa wala lang, dali gid. Pero kung in love ka sa ministry, wala gid may makapa-stop sa imo. Sometimes we can continue because we love others. Sometimes hindi ta makapadayon dira sa pagpangalagad sa Ginoo kay may ara ta sa mga butang diri sa kalibutan nga mas in love ta compared sa Ginoo. Ang bal ni Jesus Christ kay Peter, "Lovest thou me more than this?" Kung ang Ginoo magtubang sa imo, pamangkuton ka, "Lovest thou me more than this?" Ano mahambal mo? "Lovest thou me more than this?" Basig mas love pa nimo imong work kaysa sa Ginoo. Basig mas love pa nimo ang imo nga pag-eskwela compared sa Ginoo. Basig mas love ka pa sa imong gadget compared sa Ginoo. Basig mas love pa nimo ang ubang tao compared sa Ginoo. Bisan hindi mo na ang balon nga, bisan ang balon pa nga ay, love ko gid ang Ginoo more than sa uban. Bisan ang balon mo pa na, or bisan hindi mo pa ang balon nga, mas love ko ni nga butang compared sa Ginoo, makita man na sa imo. On how, kung paano ka mag-react, kung paano ang imo nga actions towards sa Ginoo, towards sa church, makita na, bisan hindi mo pagambalon. Be glad. Being glad involves these three. Be identified, be involved, and be in love. Be in love dira sa Ginoo, and be in love in His ministry. First, you need to be in love gid sa Ginoo first. Kay budlay maghimo sang ministry sa Ginoo kung hindi ka in love sa iya. Kung in love ganita sa uban nga tao, bisan hindi naton gusto, bisan hindi ta kaya himuon tang tanan. Para lang sa kana nga tao nga in love ta. Okay? Be glad that we have this ministry. Nalipay ka ba nga may ara sang ministry dire sa Marbel? May ara sang Liberty Bible Baptist Church diri sa Marbel. Be glad aron ikaw makapadayon dira sa ministry. Kadalawa, be grateful that we have received God's mercy. Thankful ba ka nga may ara pa mercy ang Ginoo kag nadawatan nimo na. Be grateful, be thankful that we have received God's ministry. Ang bali dire sa 2 Corinthians, balik na dito. 2 Corinthians chapter number 4, verse number 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy. Nakadawatag mercy. Pinaagi sa una. Sa ano?
Una, nakadawatag mercy, katong naluwas kita, we are saved. We are saved. Luwas ba ka this morning? Say amen. And kung hindi pa kaluwas this morning, siguraduha gid imong kaluwasan. Kaya hindi man makaluwas ang pagsimba, base ka simba-simba ka lang dire. Pirmi every Sunday, ara ka dire, pero hindi pa gali kaluwas. Kaya remind ta ka mo, ang kaluwasan hindi sa pagsimba. Open your Bible, Titus 3 verse 5. Titus, chapter 3, verse number 5. Titus, chapter 3, verse number 5. Ang niya dira, not by works of righteousness which we have done. Hindi sa atong mayong buhat, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Igsoon kung wala sang mercy, kung wala kaluoy ang Ginoo, hindi na siya maghalin dito sa iyang throne. Pero tungod sa iyang mercy, gikan sa iyang throne, gibayaan niya iyang throne. Ninaog dire sa kalibutan si Jesus Christ. Para ano? Para mamatay sa krus, aron mabayaran ang atoang mga sala. Be grateful that we have received God's mercy. Naluwas ka tungod sa iyang grasya. Naluwas ko. Naluwas ta tungod sa iyang grasya. And this morning, kung hindi ka pa luwas, hindi ka pa saved, hindi ka sigurado nga kung mamatay ka 100%, makadto ka sa langit, you need to be saved. You need Christ. Hindi you need Baptist. Hindi you need church. Hindi kinahanglan mo sang baptism. Hindi mo kailangan maghimo sang maayo para maluwas ka. Pero wala ko ginahambal nga maghimo na lang kamo sang malain na. Hindi. But you need Christ. Kaya kung gipabudlayan pa ang kaluwasan na, wala siguro bisan isa sa aton diri ang maluwas. But salamat sa Ginoo. He did the hard part. Atong buhaton lang. Atong easy nga part. Tuuhi siya. Wala man madula sa imo. Kundi matagaan pa ka. Sa imo man nga profit, ikaw maka-benefit. If you're not saved this morning, you need Christ. Be saved this morning. Ayaw ilet nga mag-uli ka sa inyong balay nga wala pa ka nakasigurado nga luwas ka. Wala pa ka nakasigurado nga kung mamatay ka, maadto ka sa langit. Kay basig pagawas na dira, wala ta nakasigurado kung buhi pa ba kita nga makaadto sa atong panimalay. You need to be saved. Be saved this morning before ka mag-uli. We are saved. Kadalawa, we serve. We serve. We are not worthy. Hindi ta ngayon nga mga lagad sa Ginoo. Kay puno kita sang sala. Hugaw kita. We are not worthy to serve Him. But salamat sa Ginoo, naay kaluoy. Naay grasya. Nakapangalagad kita sa iya. And this morning, kung wala pa ka na-involved sa ministry, basig wala pa nimo na-realize nga gitagaan kag mercy sa Ginoo. Gi-preach ko last month siguro or last 2 months. Gitagaan lang tag-chance sa Ginoo na makapangalagad diha sa iya. Stop. Lingkod lang dira. Ayog lingkod lang diha. Ayog tulog-tulog lang sa inyong panimalay. Mag-self-pity nga, puno na ko sang sala, nabuhat na, nahimo na ako ni nga sala, hindi na ako magamit sa Ginoo, hugaw kay ko. No. Sinong limpyo sa aton diri nga subungaw? Sino diri this morning wala sang salaaw? Wala man, di ba? Each one of us here may ara sang sala. But salamat sa Ginoo. Naay mercy. Naay grace nga pwede kita makapangalagad diha sa iya. We are saved. Kadalawa, we serve. Katatlo, we will survive. We will survive. Open your Bible, Lamentations. Okay? Lamentation, chapter 3, verse 22 to 23. Lamentations, chapter 3, verse 22 to 23. Sa mga wala nakabalo, sa Lamentation, ara sa New Testament, before ang Revelation. Before ang
Ezekiel. After sa Jeremiah. Okay, Lamentations chapter number 3, verse 22 to verse 23. Lamentations 3:22 to 23. Ang balya dire? It is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Wala gina-fail ang Ginoo. Even once sa aton nga life, God never fails. Kung may ara problema nagabot sa imo, kung ano man ang circumstances nga ara kasubong, God never fails. He allows it for you to learn. He allows it for your own benefit. Ang banya sa verse 23, they are new every morning. Salamat no nga, every morning, brand new. Brand new ang mercy sa Ginoo. Kaya kung hindi pa na, bago na. Kaya kung isa lang na kadlaw, hatag ang mercy sa imo sa Ginoo, tani wala ka na subong diri. Pero salamat nga that they are new every morning. Great is thy faithfulness. We will survive. Every morning, wala mo ba na-realize nga na-survive ni mo na nga adlaw, hindi tungod sa imong kaugalingon? Na-survive ni mo na nga adlaw tungod sa mercy sa Ginoo? Wala ba ni mo na-realize nga kanang nga morning nakamata ka, hindi tungod sa imong kaugalingon? Ba tungod sa mercy o grasya sa Ginoo? Wala ba ni mo na-realize nga na-provide ang imong nga needs sa kanang nga adlaw, not because sa imong kaugalingon? Wala pa ba nimo na-realize nga nag-abot ang imong nga mga wants sa imong kaugalingon or nag-abot sa imong kinabuhi not because sa imong kaugalingon? It is all by God's mercy and God's grace na makasurvive kita every day. Ang banya pa gani sa Ezra chapter number 9 verse 13. Ezra chapter 9 verse 13. Banya dira 9:13. And after all that is come upon us for our evil deeds and for our great trespass, seeing that thou our God hast punished us. Gipunish na sa Ginoo, but ang banya dira, less than our iniquities deserve, and hast given us such deliverance as this. Sometimes magreklamo kita, nga may problema naman ko, nga nagabot naman ni sa akon. Wala ba nimo na-realize nga kanang gi-allow sa Ginoo, gihatag sa Ginoo sa imo is less than what you deserve. Less than what we deserve. We deserve hell. But salamat sa Ginoo, siya gihapon na nangita pa maagi aron kita hindi maadto didto. Masubra pa sa ginagihan nimo karon or subong. Masubra pa ang aton nga deserve. Deserving kita sa mas lala nga punishment. Grabe nga punishment. Batambalya dira, God has punished us less than our iniquities deserve. Gikan pagkabata nimo, hangtod karon. Halin pagkabata nimo hasta subong. Kung itapok nimo tong sala nga nahimo nimo, una-una ada yon. Ano ang deserve nga punishment aning sala nako? Sa kadamo natong punishment, sa kadamo naton sala gikan pagkabata naton, and yet kanilang aton ma-experience. Salamat sa mercy sa Ginoo. Salamat that we will survive because of God's mercy. Third and last, amen. Bayadira, be growing and do not faint. Hindi lang be glad that we have this ministry. Hindi lang be grateful or be thankful that we have received God's mercy. But ang bayadira, point number 3, be growing and do not faint. Ang bayadira sa verse number 1, therefore seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Be growing and do not faint. Ayaw pabilin nga ara lang ka dire. Ayaw pabilin nga since na save ka, ara ka dire. Nga hindi ka mag-grow, no. And ayaw pod ilet nga katong first pa ka na save, ara ka dire. Nga magbaba imong performance subong. Nga dugay na ka sa ministry. Dugay naman unta ta sa ministry pero mas gababa ta ba ang aton nga performance.
Be growing and do not faint. First, invest in the ministry. Invest in the ministry. By the way, ang imo gina-invest para sa ministry, para sa kini nga church, hindi ginasayang. Kung mag-invest ganita sa kini nga kalibutan, dako man ganiton pagtuo nga kanang investment, hindi gid hindi masunog ba? Hindi lang nang wala pulos babat gasaling man ganita nga kanang investment mag-grow gid na. How much more dira sa Ginoo? Ang gi-invest nimo diha sa Ginoo will kanang gi-invest nimo sa Ginoo hindi gid na masayang. May ara gani sang dalawa ka mag-amigo ba? Si Baboy kag si Manok. Kaning Baboy kag si Manok naglakat-lakat ni sila sa kaadlaw. Migo gini sila, best friend ba? Halim pagkabata nila, tapat sila magtulog, sabay sila kung diin sila magkadto, sabay. And sa kaadlaw, naglakat-lakat sila sa dalan. Lakat-lakat sila sa dalan. And sa isa ka corner, may ara sila nakita, isa ka tao nga pobre kayo. Pobre ba? By the way, katong nga time, Christmas, siya? Christmas nga time ba? December. So, naay mga occasions. May dito, grabe na, bungga na kayong mga handa. Tapos may nakita sila poor nga person sa corner. Hambal sang nagkaroon sila sang doon naluoy sila. Hambal nila sa amigo nila, imuunta man para mapalipay kay do gakusmod. Sad kaayo katong poor nga person. Okay? May imuunta? Hambal sang baboy, imuunta? Hambal sang manok. Ari na lang Mig. Muni mo unta. Maghatag ta sa ila sang pagkaon. Para malipay pud sila. Ambal sang manok. Ano man ay? Ano ang ihatag naton? Ay ambal sang baboy, ano ihatag tay? Ambal sang manok. Kung ano ang ara ka, ihatag sa iya. Ambal sang baboy. Biya grabe ka ba? Okay naman sa imo kay pwede lang ka magluto sa ni side up nga itlog dira. Ako kung maghatag ko kung anong ara sa ako, nihatag ko man akong kaugalingon. Ambas sang manok katong manok willing maghatag. Kay tungod may ara sang something ba sa iya nga matag niya. Pero katong baboy, kung maghatag siya something diha sa poor, ang ihatag niya iyang kinabuhi. And sometimes kung may mga occasion sa church, basig mga baboy ba sometimes mga baboy magreklamo na okasyon na pod, Thanksgiving na pod sila, ako na pod ang mag-sacrifice ani. Sometimes, mas ga-sacrifice pa tong mga baboy, tong mga hayop, kisa sa mga tao. Invest in the ministry. What you invest for God will last. Kung ano imong gi-invest para dira sa Ginoo, may guaranteed that it will last. Hindi na masayang. Invest in the ministry. Invest your life. Wala man kasang kwarta nga pwede hatag sa church. Wala man kasang something para ma-offer dira sa Ginoo. How about your life? Amo nang pinakadako nga investment. Amo nang pinakanami nga investment nga pwede nimo ihatag dira sa Ginoo. For the ministry is your life. Example lang aton nga pastor. Gi-invest niya iyang kinabuhi. He gives, if you give your life, it is easy to give others. Ang pastor, naghatag sa iyang kinabuhi. He invests his life. Meron siya sang commitment dira sa Ginoo. And nga easy kaayo mag-invest ang uban pangabutang ang aton nga pastor because first of all, gi-invest niya iyang kinabuhi dira sa Ginoo. And if you invest your life dira sa Ginoo, if we invest our life diha sa Ginoo, dali pod kung nahatag na nimo imong kinabuhi diha sa Ginoo, dali pod maghatag sang uban nga butang diha sa Ginoo. Pero kana ganing wala pa nimo nahatag ang imong kaugalingon, napay mga reservation sa imong life, budlay gid maghatag diha sa Ginoo. Invest in the ministry. Invest in the ministry. Kadalawa, improve in the ministry.
God wants us to do steps and improve or grow. Ang Ginoo, hindi gusto nga diri lang ta sa bottom. Hindi gusto nga diri lang ta magpabilin. No. God wants us to improve. Diri sa agdan di man pwede good nga magdiretso ka na diri. Pero budlay, na chance nga madisgrasya ka. But ang gusto sa Ginoo, one step at a time. Subong recorder imong i-play. O next, mag-flute na ka. Expert, ano na ka sa flute? O next, drums na ka. Ay, hindi. Ano lang, clarinet na ka. After mo sa clarinet, pag-una ka, piano na ka. After mo sa piano, patindog na ka banda. Kung gusto ganin natin mag-improve sa secular nga mga butang, how much more sa buluhaton sa Ginoo. God wants us to improve in the ministry. Third, instill God's word in the ministry. Ang ministry hindi gid ni ano ba kanang pa-bright. Ang bagay ni sa tong isa ka pastor dito sa pastor sa taga Surala. Hambal niya nagwali siya dito. Bible student pa siya katong time. Hambal niya ang ministry hindi pa bright. Pamaro-maro ni. Nagreact ang mga pamaro-maro. Maroan ginis pastor ba? Maro kaayo. Pa-wise-wise. Ang ginamin niya, pa-wise-wise. Sa ministry, hindi gid pa Sa ministry, hindi gid tungod na sa atong kaugalingon. Sa extension class, ayog depende sa imong kaugalingon. Kung anong ministry nga ara ka diri pag-play sa instruments, hindi magsalig sa imong kaugalingon. Nakabalo na ka, nga pamilyar na ko sini nga sa pagtudlo sa bata ay pamilyar na ko sini nga story. Kabalo na ko sini, natudlo ko na ni dati. No. Still magdepend ka sa gahom sa Ginoo. Instill God's word in the ministry. Apply the message. Ano na ba ti Andre? Apply naton. The pastor can preach a good message. Yung mga pastor ba? Last Sunday, mayok nami kayo nga message. Nami nga message, damo truth. The pastor can preach a good message, but it is useless if the members don't apply it. Sige, wali ang pastor diri, invite sang speakers para makabati ta sang mga mensahe ba? But useless gihapon na kung hindi nato ni-apply. Instill God's word in the ministry. Be glad that you have a church. Be grateful and be growing. If you are investing, if you are investing to your pastor and church, you are investing to the Lord. Kung nag-invest kita sa alagad sa Ginoo, sa atong pastor, kung nag-invest kita diri sa church, we are investing to the Lord. May gani isa ka story sa kapastor ba? Baguhan pa ni nga pastor. Hindi ni siya baguhan. Dugay na ni siya. Nga ministry ba? May isa ka adlaw, aring pastor, nag-soul winning. Naglakat-lakat. Soul winning ang pastor. Okay? Then kani nga pastor, sa sige niya lakat-lakat, kay wala pa man siya sang motor, wala pa siya sakyanan, naglakat-lakat lang siya. Soul winning. Basang pastor, sige, lakat-lakat ko, mag-soul winning ko. Okay, naglakabang-lakat-lakat siya na sandad ang pastor. Pagkasandad niya, katong iya nga sapatos, natanggal ang aribaw sa ubos mo. Nagkang-ana na maglakat siya. Ganana gangangangangay iya nga sapatos. Then, sige, padayon gyapon ng pastor. Kay kato di ay gipadikitan niya na lang gali to. Kay guba na daan ba, gipadikitan niya na lang. Then, abang galakat-lakat siya, nakita siya sa isa ka member. Kani nga member, dato ni siya, miyaman ba? Mayara sang business, mayara pagit sang damo business, miyaman kayo. Then pagka nakita niya, iya nga pastor, nakita siya sang iya nga member. Amba siya tong member, Pastor, dali lang, may napansin ko ba? May gasakay sakyan na. Amba sang pastor, uy, Brad, kamusta ka na? Kita, amba sang member, Pastor, ano naman na mo sapatos, Pastor? Guba naman na. Ganganganga na ang sapatos mo. Din kani nga member,
nagkaroon sang heart para sa nga pastor na luoy siya. May dahil lang pastor, ulat ako dira. Hambal niya. Nag-open siya siyang bag. Open siya siyang bag, ikuha niya tong isa ka bundle nga kwarta. Palapit siya kay pastor. Pastor, niya, luoy ka pastor ba? Kay mga sapatos, guba na. Dali lang pastor. Dali lang pastor. Pag ano, gipagwa niyang kwarta, nakabandil. Hindi pa yung pastor basta pastor. Wow. Dagan kay kwarta, thousands. Nga mga mo nakakapalambot, pila na ni. Nakakapalo. Pag open. Basta pastor lang. Blessing. Baklan ko sang bago nga sapatos. Ginkuha sang pastor, ginkuha sa tong member ang kwarta. Niya pastor plastic higutin na mo sapatos para makapuli ka pa sa balay niya. Sometimes katong mga gagmay nga butang atong among patong ginahatag naton sa aton nga pastor. Pwede man tong kwarta na lang ihatag niya, pastor bakal dito bago sapatos. Pero plastic ang gihatag pambihira. Anon to sang pastor? Gihigot sa sapatos. Ay, ambay sang pastor, bisan daw na huyan ng pastor. Ay, pasalamat yaman sa salamat, Brad. Makapuli na gid ko sini. Okay? Invest. Kung naga-invest ka sa imo nga pastor sa church, at the same time, you are investing to the Lord. How to continue in the ministry? Be glad. Be grateful. Grateful na noon. Be grateful. Be growing. And do not faint. Ay, gundang. Para makapadayon ka sekreto, para makapadayon ka, amuning mga, tawag sina, mga prinsipyo ba, sang mga Bible student dito sa Jensen. If you want to continue, don't stop. If you want to continue, murag karadlawan, murag, ano na nga prinsipyo, ano na nga quote man. Pero truth na. If you want to continue, don't stop. Mayara isa kanta, gikanta namon ni dito sa Hindi lang nakon kantahon, kay basi magkayabag ko diri ba. Kay gikanta namon sa Mount Calvary Quartet. And kani nga kanta, amo ni ang kanta nga hindi na gid namon uliton kanta. Kay kani nga kanta, ano siya ba, Ilonggo or Bisaya, daw halo-halo na, mix-mix na. Hamba niya dito sa English, Follow Me ang title. Sa Ilonggo, Bisaya, Sunda Ko. Hamba niya sa verse 1, sa dalan nga malaay, si Jesus Christ nagahambal. Hamba niya sa dalan nga malaay, ako nagabaklay. Bali Jesus Christ. Nagapasan sa pagsulay, kag mga pagmahay. Manya padre, daway nagatagad nako. Do wala may nagapansin ba kay Jesus Christ? Ako nagasubo. Banya, nabati si Jesus sa kalumo. Si Jesus Christ nagbaktas sa dalan nga malaay. Ako nagabaklay, nagpasan sa pagsulay kag mga pagmahay. Hindi man siya dapat ang magalsa sa to, ikaw man, kita man. Pero si Jesus Christ ang nagakuat. Banya sa chorus, ang dalan sa Kalbaryo, gikapoy man ako. Kung gikapoy ka this morning, Jesus Christ, gikapoy po. Amba niya, ang dalan sa Kalbaryo, gikapoy man ako. Amba niya, ang krus, bugat kaayo, nga ginapasan ko. Bugat And this morning, if it seems nga ang problema nga ara kasubong, bugat na kaayo, remember Jesus Christ. Ang cross bugat kaayo nga ginapasan ko. Hambal niya, busa, bat, magantos lamang, pinalangga kong anak. Banya, busa, magantos lamang, pinalangga kong anak. Banya, last phrase, pasanang cross nimo, kag sunda ko. Jesus Christ nagingon. Pasanang cross nimo, kag sunda ko. Padayon lang. Si Jesus Christ nagpasan sang cross nga bugat kaayo. Nagpadayon. Pwede ko siya mag-stop. Tapos balik na sa iyang throne dito. Pero wala gibuhat.
Same sa aton. Ang cross represents, symbolizes sa atong mga kabugaton. Anong kabugaton nimo this morning? Problema ba na? Ano man na? Basig depressed ka subong? Basig dako kayo mong problema? Basig ikaw lang diri subong, gina-persecute ka sa imong family, gina-persecute ka sa imong friend. Nga simba-simba ka, Christian ka. Bal ni Kristo. Pas-anang cross nimo kag sunda ko. Padayon lang, pas-ana ang imong cross. Sunda si Jesus Christ. How to continue in the ministry? Ara gid sang problema. Sa atong journey sa Christian life naton, sa journey sa atong Christian life, damo gid ka magihan nga problema. But how to continue? Be glad that we have this ministry. Kinahanglan malipay ka that you have this ministry. Be grateful that we have received God's mercy. Be thankful. And last, be growing and do not faint. Be growing and ayaw unong, ayaw undang. Just bow your head, close your eyes. Let's pray. Bow your head and close your eyes. Let us pray. Father, we thank you sa subong nga aga. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Thank you, Ginoo, for giving us mercy and grace, Ginoo. Brand new every day. Salamat sa message nga ako nga amo nabatian, Ginoo, natun-an. Help us this morning, Ginoo, to continue kung ano mong ginahimo subong. If we are serving you, Ginoo, help us to continue. And di masatisfy, Ginoo, kung ano lang among ginahimo, but help us to grow. Father, wala gid sang iban nga sekreto aron kami makapadayon da sa imo. But only by your grace and your mercy. Help us, Ginoo, nga magdepend dira sa imo. Help us not to depend sa among kaugalingon. Help us to be glad that we have this ministry. Help us to be grateful that we have received God's mercy. And help us to be growing and do not faint. Lord, walay kami mahimo kung walay mo nga bulig. This morning, gina-request ko ang tanan sa pagtindog. Continue to bow your head and close your eyes. Nabatian nato ng pulong sa Ginoo. What a good message. How to continue in the ministry. This morning, babasig nagahuna-huna na ka nga mag-stop sa ministry. Basig this morning, may ara ka na sang plano na mag-undang sa pagpangalagad sa Ginoo. Or basig luya na kaayo ka. Luya na imong Christian life. Damo kayo problema. Damo persecutions. But this morning, ambal ni Jesus Christ, pas-anang krus nimo, kag sunda ko. Ayag undang. Padayon lang. Wala ko kabalo, kung diin dito nga part, nagtandog ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Wala ko nakabalo. But this morning, if God nagistorya sa imong kasing-kasing, why not iduol nimo sa altar? Wala sang pinakanami nga place sa church but ang altar. And basig wala nagistorya ang Ginoo sa imong kasing-kasing this morning. You know what? Amo na ang pinakanami nga time na magduol ka sa Ginoo. Kay basig wala ni Holy Spirit nag-speak sa imo. This morning, if God nagistorya sa imo this morning and you want to make a commitment diya sa Ginoo, Lord, whatever happens, I will continue in the ministry. Hindi pinaagi sa akong kusog. Hindi pinaagi sa akong kaugalingon. But pinaagi sa imong mercy. This morning, members, have a commitment sa Ginoo. Adto diri sa altar, luhod, iampo sa Ginoo. Nga Lord, whatever happens, ano man ang mahitabo sa akong Christian life, maagihan man ako ang problema.
That it seems nga, budlay na magpadayon. But Lord, this morning, I pray, pinaagi sa imong grasya, ako makapadayon. Ayog salig sa imong kaugalingon. Ayog salig nga makapadayon ka tungod sa imong kaugalingon. Tungod sa imong kusog. Saligi ang Diyos. Aron ikaw makapadayon sa ministry. Father God in heaven, thank you sa subong aga. Salamat Ginoo sa message amon nga nabatian. Help us Ginoo to apply those things sa amon nga life. I pray Ginoo nga kato nga message hindi masayang Ginoo. This morning, salamat sa truth. Salamat sa imong pulong that always reminds us Ginoo kung ano ang amon nga dapat himuon. Thank you for those points. Thank you for those reminders, Ginoo. Instructions how to continue in the ministry. This morning, sa nabili namon nga oras, Lord magapadayon uban. Lord magapadayon patunga, guides matagusa. Forgive us sa mga sala nga nahimo namon sa imong atubangan. We love you this morning. In Jesus' name. Amen and amen. So this time, padayon